Sa layuning mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan, mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ang Lungos Elementary School sa bayan ng San Fabian ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang na hindi pa ganap na marunong magbasa bago sila umakyat sa ikaapat na baitang. Pinangunahan ng pamunuan ng paaralan sa pangunguna ni School Principal Delia Magsanok ang mas pinaigting na pagsusuri at pagtutok sa reading proficiency ng mga mag-aaral. Layunin nitong matiyak na bago sila lumipat ng antas, may sapat na kasanayan na sila sa pagbabasa na magsisilbing pundasyon nila sa pag-aaral. Kasabay nito, ipinatutupad na rin ngayong pasukan ng bagong kurikulum para sa grades 2, 3 at 5. Isa ito sa mga hakbang ng Department of Education upang tugunan ang mga isyong kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Kabilang na ang mababang reading comprehension na maraming mag-aaral sa bansa. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng mga guro, mga magulang at pamahalaan upang maisakatuparan ang layunin ng mas inklusibo at kalidad na edukasyon para sa bawat batang Pilipino. Okay, regarding po sa tanong nyo na about non-readers, meron sa amin, kakatapos namin nagpa-summer. Nag-start kami ng May 19 to June 13 para na-capture namin yung mga low emerging readers, ang tawag sa kanila. Sila yung nag-summer ng 3 weeks yata, mga grade 3 papuntang grade 4. At may 3 volunteer teachers na nagturo sa kanila. Kasi isa yun sa naisip ng ating departamento para makatulong. Kasi yun nga ang pinaka-problema, yung presence ng mga non-readers. Opo na. Kaya sana po, yun lang, yung support para ng parents ang hinihingi namin. Although yun talaga, pag may support ang parents, I think, hindi magiging yung imposible, marireach namin yun, yung mawawala ang ating mga non-readers. Kung hindi man mabawasan, hindi man mawala totally, kasi meron at meron dahil may mga iba, may cases kasi yan. Opo, kaya lang, we are trying our best. Alam ko naman sa mga teachers sa una, okay na sila. Opo, ready na sila. Yung mga teachers dito. At nag-undergone din sila ng training before the summer class. Kaya may binigay sa kanilang mga materials, may mga ibinigay sa kanilang mga lessons sa pag-aaralan ng mga batang ito. Actually, they are 35 pupils. Nandyan sila ngayon. Dito sila ngayon. Of course, malaki ang improvement niya kasi parang tutok. Kasi ang every class, 12 lang ang maximum. Kaya 12, tapos yung isa is 11. And then nagkaroon din sila ng simple graduation at may nagbigay din sa kanila ng mga materials. Kaya tuwang-tuwa rin yung mga batang ito. Kasi yung reading kasi yan ang pinaka-importante bago sila makatulid sa mga ibang aralin nila. Dahil pag hindi sila nakakabasa, paano sila mag-aaral ng paano sila makapag-aral kung hindi nila alam basahin? Kaya yung reading yung talagang pinaka-basic. Parang yun ang bridge sa ibang mga subjects nila. Dapat matuto silang bumasa. Yun lang. Parang wala ring saysay yung turo ka ng turo tapos hindi nila alam basahin. Kaya yun muna. Dapat marunong man silang bumasa and then it follows na yung iba. Dapat pag marunong bumasa at the same time nakaka-comprehend na rin sila. Kaya as early as grade 1, may mga simple stories na may mga tanong na doon nag-i-start. Pag may tanong na yung binasa nilang story, ay nandun na rin yung comprehension. Pero for the first muna, basahin muna at saka comprehension follows. O kung pwedeng pagsahin, kasi nga medyo mababa nga yung sa reading, hindi mo pwede rin isabay mong ganito ang ibig sabihin, pero dapat alam pa nilang basahin. Kaya po, as much as possible po, iniiwasan yung ibabagsak sila. Kasi nga may mga programs ang isang school ng about reading. At saka may mga remediation time. At sana, pero despite of that, may remediation, may intervention, maraming programs, at yung laging pagliban nilang hindi nila may alis, o hindi mag-work yung program. Kaya dapat, yun talaga ang yung parents, yung papel nila na papasukin ang mga bata nila araw-araw, napakahalaga yun para ma-reach namin yung goal namin sa kanila. Pagsak kung sana, as much as possible. Kasi nga mayroong intervention, may remediation, may reading program na ibibigay sa kanila dahil para maiwasan yung mag-ulit sila dahil sayang din isang taon. Pero despite na ginawa lahat yan, we exhausted all these means, tapos ganun pa rin, wala kaming choice kundi i-retain. Kasi pag pinasa mo yan, wala na, mapapasa na, wala na yan.
Kaya dito sa lower grades na yun ang binibigyan ng attention, tong grades 1 to 3. Kasi ito yung formative years nila, dito sila matututo lahat. At dapat pagdating lang ng grade 4, ano na yan, marunong na sila magbasa. Para, yes, saka ano na sila, kasi concept na ituturo, subjects na yan. Kaya pinaka ano lang, kaya 1 to 3 teachers, lahat naman sila magagaling, para yung 1 to 3 talagang, ano yan talaga, lagay mo yung mga matsatsaga ng mga teachers dyan. Ay, nung ano sila, nung itong summer. Yes, kasi ngayon lang na-implement yung summer na itong school year na to. But then, may coming training ulit dahil sa matatag curriculum, which I think papalitan ng revised curriculum na. Magti-training this July yung grade 2, grade 3, grade 5. Yun, okay. Sila na po yung magte-training. Magti-training yung bagong curriculum na ituro nila ngayon. Ano yung sa May, hindi yung kasi summer yung parang literacy reading program yung focus talaga sa reading. Yung July, Lahat ng subject na nila yun. Grade 2, grade 3, sa grade 5, all curriculum. Ay hindi na matatag yung ano na siya, yung revised curriculum. Opo. Sa layuning mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan, mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ang Lungos Elementary School sa bayan ng San Fabian ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang na hindi pa ganap na marunong magbasa. Bago mga kabombo, tayong pagulat nga na ating kasamahan na si Bombo Justin dito po sa mga magiging adjustment nga, especially sa mga mag-aaral na hirapan sa kanilang pagbabasa. Kasi sabi nga ni Ma'am Delia Magsanok dun sa panayam ni Bombo Justin, yun yung laging o first step sa pagkatuto ng mga estudyante, yung pagbabasa. Kaya nga anila, or ayon po kay Ma'am Delia Magsanok, na kahit na magkaroon man ng curriculum reform, as long as yung mga estudyante nila ay wala pong nahihirapan sa pagbasa at mas lalo pang na-improve mga kabombo yung iba't iba po nilang mga skill sets sa pagkatuto, pero prioridad pa rin. And kahit naman, diba, sa iba pong mga paaralan na pina-priority or prioridad pa rin nilang palagi mga kabombo, etong katuto po ng mga estudyante sa pagbabasa. So every time, sabi nga dun sa panayam ni Bombo Justin, na meron pong mga additional na mga inire-require na seminars po sa mga teachers para mas maging epektibo pa yung kanila pong pagtuturo sa mga estudyante sa pagbabasa, ay kanilang araw ginagrab yung mga oportunidad na ito na binibigay po ng Department of Education. Pero wala naman nga raw silang problema dun sa reforma po ng curriculum. Pero ito yung sinasabi kamakailan, di ba, ng iba't iba pong mga teachers group tulad na lang ng Alliance of Concerned Teachers, maging ang Teachers Dignity Coalition, na doon nahihirapan kasi yung mga estudyante kapag bago-bago or paiba-iba po ng curriculum. Kasi nangyari doon, parang pinag-experimentohan nga raw yung mga estudyante sa iba't ibang iba't ibang mga pamamaraan na ini-implement itong curriculum sa education system ng ating bansa. Samantala, balikan natin yung linya ng ating kasamahan na si Bombo Justin. yes, sa Bombo Marian, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Dagupan at syempre kasalukuyan nating binabantayan, minomonitor itong sitwasyon dito sa kakalsadahan, no? At nakakaranas tayo ng mga panakanakang mga pag-ulan dito sa lungsod ng Dagupan at syempre may mga nakita tayo dito mga estudyante gabi na inabutan pa ng gabi, nandito pa rin sa kalsada at syempre binabaybay at nag-aantay ng kanilang masasakyan dito, no? At syempre pauwi sa kanila at makikita natin mangilan-ngilan na lang din yung mga dumadaang mga pampasaherong sasakyan, hindi naman nagaanong punuan. Pagdating naman sa daloy ng trapiko, hindi na mabigat, clear naman na itong sitwasyon. Maging dito sa may downtown area, Bombo Marian, hindi naman na madami yung tao na mga namimili, no? Mangilan-ngilan na lang din. Yung nakita natin dito yung mga ilang mga estudyante, ilang mga empleyado na bumabaybay dito sa lungsod ng Dagupan at nag-aantay na lang din ng kanilang masasakyan dahil
huli na rin sila nung lumabas mula sa kanilang eskwela, mula sa kanilang trabaho at ngayon nag-aantay ng masasakyan. Medyo nagkakaroon ng matagal na pag-aantay itong mga pasaherong to dahil sabi nga natin kanina, kakaunti na yung mga pampasaherong sasakyan na bumabaybay. Pero gabi na Bombo Marian, may mga poso pa rin naman na nakaantabay dito sa kalsada para gabayan itong daloy ng trapiko, gabayan itong mga motorista. May mga nakita rin tayo dito sa ilang pwesto, nandyan din nakantabay itong ating kapulisan para siguraduhin seguridad dito sa lungsod kahit sa mga gantong oras hindi pa rin tiyak yung kaligtasan ng mga residente at syempre yung mga mamimili at mga estudyante, mga empleyado na uuwi na sa mga oras na ito. Bombo Marian, itong oras lang na to sa harap po mismo natin dahil nga nakakaranas ng panakanakang pag-ulan, hindi natin natutukan ng video at may natumbang motorsiklo dito. Walang rumesponde, mabuti na lang at walang sumusunod na mga sasakyan dito. Kaya nakita natin nagsarili yung motorsiklo at nakabangon naman siya kagad. Andun ngayon sa gilid si kuyang motorcycle rider na pinapagpagan niya yung mga sugat, yung gasgas ng kanyang motor at syempre nung kanyang wala namang napuruhan sa kanya, nakapantalon naman ito, suot naman, kumpletong gear. Ito at syempre pinapagpagan niya yung kanyang motor at may mga gasgas at may minor lang naman dahil nga madulas tong kalsada medyo yung gantong panakanakang pag-ulan. Ito yung napakadulas itong kalsada at syempre kailangan ding tignan yung sitwasyon ng mga yung kalidad ng motorsiklo bago po lumabas dahil nakikita natin dito mga kabombo manipis yung gulong ng kuyang rider nga na natumba kanina. So nakita natin walang dito sa pwesto natin walang mga kapulisan na nakaantabay dito para rescuean. Pero minor lang naman to, nakabangon naman mag-isa itong si kuyang rider na natumba. Ayun nga, yung sinasabi natin manipis yung gulong niya sa harap at likod, medyo maliit yung gulong niya. So kailangan siguro sa mga gantong oras sa Bombo Marian panatilihin at siguraduhin na yung mga gamit na motorsiklo ay nasa maayos na kalidad o nasa maayos na sitwasyon hindi lang sa gulong, ganoon din sa iba sa mga makina. Syempre hindi natin alam pag naulanan ay baka biglang mag-wild. So importante na i-check up bago umalis. Ito, pansamantalang nagpapahinga si Kuya, may kumausap sa kanya at syempre yung mga concerned citizen, kinakamusta si Kuya. Ito, nakakausap naman siya at syempre nagpapahinga lang yan, medyo in shock pa at maya-maya aalis na rin. At syempre ngayon, Bombo Marian, bukod dyan, mga nakikita natin dito sa sitwasyon sa kakalsadahan ay generally visible naman na. Swerte na lang at walang sumusunod kay kuyang rider na natumba kanina at ito, hindi naman nagkaroon ng malubhang casualties dito sa lungsod ng Dagupan sa mga oras na ito. At syempre Bombo Marian, itong construction dito ay nagpapatuloy pa rin. May mga ilang parte ng kalsada lalong-lalo na dito sa may Perez Boulevard na sinaraduhan itong kabilang bahagi ng kalsada. So nasa isang side lang ng kalsada yung nabubuksan. Ito ay one way lang naman dito sa may Perez Boulevard. Pero may mga nakasalubong din tayong paunti-unti na syempre mga tricycle, ayan, lumulusot paunti-unti, dahan-dahan. At bukod dyan, Bombo Marian, hindi naman nagkakaroon ng problema dito sa mga kakalsadahan. Ito lang, patuloy naman itong sinasagawang konstruksyon ng kakalsadahan. Pagdating sa baha, Bombo Marian, wala naman na tayong namataang mga pagbaha dito at syempre kahit maulan, lalo-lalo na kanina, medyo bumuhos yung pagulan at ngayon paunti-unti yung ambon na lang ito nararamdaman ay hindi naman nagkakaroon ng pagtipon-tipon ng tubig sa kalagitnaan ng ating mga kakalsadahan. At yan munang update mula rito sa lungsod ng Dagupan. Ito si Bombo Justin Ramos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!